Nagreklamo sa resibo ang isang concerned citizen na si Lita. Hindi niya tunay na pangalan. 6 na buwan na raw nilang tinitiis ang maruming tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Sa tubig po kasi namin dito is minsan po madumi siya tapos may amoy po. Siyempre yung paggamit po namin sa pang-araw-araw na pag maliligo, pang-luto, pang-laba, nakaka-bother po na madumi po yung tubig kasi ginagamit po siya sa pang-araw-araw. Sa mga video na una niyang ipinadala sa amin, kitang-kita kung gaano karumi ang tubig na iniigib ni Lita. Amoy niya po is para na po siyang kwan sa kanal. Minsan po tuwing umaga, yung singaw po ng tubig talagang mabaho po. At nang magtanungan na raw silang magkakapitbahay tungkol sa tubig nila sa banyo at kusina, it's a tie raw silang lahat. Mga residente sa Quiapo, Nueva Ecija, punong-puno na raw sa napakaruming tubig na kanilang binabayaran. Nang bisitahin ng resibo ang isang concerned citizen na si Lita, hindi niya tunay na pangalan. Mukhang malinis ang tubig habang naghuhugas siya ng pinggan pero maya-maya lang, nagkulay soft drinks na ang tubig na lumalabas sa gripo. Wow! Magic yarn! Super dumi! Minsan po naiinis na kasi paulit-ulit po yung magiging trabaho. Imbes po napatapos na po yung gawain. Uulitin mo na naman po siyang sabunin para mabandawan po ng maayos yung mga plato. Reklamo ng isa pang residente na si Berting, maging ang kanilang pagligo, naaantala na. Iinis ko po talaga kasi lalo pag naliligo ka, kahit malinis yung laman ng timba, pag biglang binuksan mo at nangitim, hindi mo na po magamit kasi wala na, maitim na, mahahaluan po ng madumi. So inabayaran po namin at dumadaan sa metro yung mga yan. Ang masaklap, ni wala raw silang natanggap na abiso mula sa kanilang water service provider. Kung sa abiso po, wala po. Kahit isang beses, yung sa isang buwan siguro na nararanasan namin, wala. Nag-message din po ako sa page ng Water District pero hindi naman po nila nasisin yung message ko kung bakit po ganun yung tubig. Kaya ang panawagan nila, sana po yung tubig na magagamit po ng mga consumer po nila is maging worth it naman po yung mga binabayaran kasi yung paggamit po ng tubig is napakahalaga din po sa pang-araw-araw ng bawat isang tao. Sana po yung tubig po na magagamit namin sa araw-araw ay malinis at safe po sa kalusugan. Sana po ma-actionan nila. Sa ayos naman nila sana yung serbisyo kasi kami nagbabayad talaga ng tama eh. Para malaman ang laman ng tubig na nanggagaling sa gripo ni Lita, kumuha ng water samples ang resibo para mapasuri sa isang DOH accredited testing facility. Sa initial na physical testing na isinagawa ng chemist, malinaw raw na kontaminado ang tubig. One thing is for sure, mayroong contamination na nangyari sa water. Hindi lang natin alam kung ano-anong mga klaseng chemical or even physical characteristic yung naging contamination dito sa water. Pwede rin po yung taste kaso syempre based naman sa color, sino ba namang iinom nung ganitong kulay ng water? Kasi alam naman natin, kita naman natin na may contamination na kagad. May 15, idinulog na ng resibo sa National Water Resources Board o NWRB ang reklamo ng mga residente sa Nueva Ecija. Ang NWRB ang government agency na nagbabantay sa kalidad ng tubig na ginagamit natin sa ating mga kabahayan. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo sa Nueva Ecija ang mga taga-NWRB para magsagawa ng inspeksyon. Pagdating sa bahay ni Lita, marumi pa rin ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Yung experience mo, may itim din po yung tubig po. Dalawang beses. Bigla-biglang nangingitim. Madilaw po, kulay kalawang. Mga nakaraang buwan po halos araw-araw. May abiso ba man na sa inyo na dudumi or hindi? Wala po, magugulat na lang po kayo na pag sindi po ng tubig, madumi. Walang usot ang may atraso.
Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel